nagkakilala kami, common friends lang, pero hindi kami magkakilala. As in, nakita ko lang siya. Doon biglang nag-grow yung ano ko sa kanya, yung crush ko lang siya dati eh. Nang unang kita ko, tapos siyempre, hindi ko siya tawag dito. Nahiya akong pansinin. Hanggang sa after 9 months, 7 to 9 months, nagkaroon kami ng communication. Doon ko na-realize na parang gusto ko pala talaga siya. Hindi siya nawala sa isip ko simula ng first na meet ko siya. Ayun, masipag kasi siya eh. Lagi siyang tumatawag, sweet, gano'n. So, nadala ako parang, nahulog yung loob ko sa kanya talaga. Okay naman siya, caring siya, gano'n, sobrang lambing. Tsaka, sobrang, parang everyday talagang di nawawalan ng I love you, yung parang gano'n. Sobrang hirap kasi parang alam mo yun, ako yung panganay sa family. So parang ako na rin naging organizer sa sarili kong kasal. Pero thankful ako kasi yung mga friend ko sobrang support. Dapat lagi ka lang kalmado, lagi lang tayong i-set aside natin yung mga problema, kailangan lang natin pag-usapan. Tsaka lagi kang alagaan ang sarili mo. Lalo nandito na rin ako, dalawa na tayo magkasama. Tapos dumating pa yung bagyo. Yung tipong ikakasal na kami, naputol pa yung tulay. Yung tipong lahat ng pagsubok dumating pero natuloy pa rin kami kahit although na hindi talaga 100% successful yung kasal, yung pamamanhika namin pero naging okay siya kasi andun yung talaga nag-effort kasi kami kahit lahat bumagyo na, nasira na yung tulay, yung sa palabas mo na mapapakinggan, nangyari sa amin. Yun yung naging travel ko nung papunta sa kanila which is sobrang sarap, sobrang saya. Hanggang sa dumating ako sa pamamahay nila na parang, wow, this is it. Ito na talaga siya. Message ko sa kanya, actually 10 days na kaming kasal, nauna kaming kinasal sa bahay. So far, akala ko, 3 years kasi na kami bago kami naging kasal. So akala ko, yung pagkakilala ko sa kanya, kasi nag-LDR kami, akala ko parang yun na yun. Everyday na surprise niya ako na meron pa palang mas hihigit doon, sobrang maalaga, pinagluluto niya ako every morning, hinatid niya ako sa office, hatid sundo, tapos nung breakfast talaga, pinagluluto niya ako lagi. And then, ayun, kahit hindi na kami nag-aaway nung magkasama na kami, unlike nung LDR pa lang kami.
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي إليها تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nakita po ninyo kanina na habang nagmamarcha sila, hinalikan na ng lalaki yung babae, kasal na po sila nun. Baka may hindi nakakaalam na kasi hindi pwede magkaroon ng physical contact ang isang babae sa isang lalaki sa isang babae hanggat hindi nagkakaroon ng legal na kasal. Ngayon po, sa araw na ito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I'linu hadha an-nikah waj'aluhu fil masajid." Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paalam ninyo, pamahalayakan niyo, sa salita natin, ang kasal. Ipagpaalam sa nakakarami para marami ang saksi na sila ay kasal na. Waj'aluhu fil masajid, at gawin ito sa mga pampublikong lugar, sa mga masjid. Yun po ang hinihiling ng ating syarh, ng ating relihiyong Islam. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun jidduhunna jiddun wa huzuluhunna jiddun. An-nikah wa talaq wa raj'ah." May tatlong pamantayan, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dapat bigyan ng pansin. Ang una, ito ay ang kasal, kung saan ito po yung natapos na ginawa natin sa ating mga bagong kasal. Ano ang mga tatlong bagay na yun? Ito ang nikah, kasal, talak, paghihiwalay. Iisa-isahin po natin ito, at raj'ah. Ang raj'ah, ito ay ang mga taong nahiwalay na pero wala pang formal na basihan na sila ay pwede nang ikasal. Ngayon dito muna tayo sa nikah. Ang nikah sa Islam, mga kapatid, ay hindi maliit na bagay. Ito ay sadyang malaki sa paningin ni Allah. Dahil dito, nabubuklod ang isang lalaki at isang babae. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa idha khataba alaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fajawwijuhu."
Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mamanhikan sa inyo at kalugdan ninyo ang kanyang relihiyon at ang kanyang pag-uugali, ipakasal ninyo sila. Ito po ang hinihiling ng Islam. Kung ang isang lalaki ay ang pupunta sa atin bilang mga magulang at kalugdan natin ang kanilang relihiyon, ibig sabihin Islam, isa siyang Muslim, ay atin silang ipapakasal. Ang kasal sa Islam ay hindi po biro. Hindi biro sapagkat ito ay may kaakibat na obligasyon, responsibilidad bilang sa mga lalaki. At hindi lang mga lalaki, pareho lang, both party. Lalaki at babae ay mayroong responsibilidad na ginagampanan. Okay, balik po tayo dito. Bago ikasal ang isang babae sa isang lalaki, kinakailangan mayroon siyang pahintulot. Kung walang pahintulot, mahigpit po na ipinagbabawal ng Islam yung ipakasal ang isang babae o kaya ang isang lalaki sa isang babae nang walang permission, nang walang pahintulot. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tungkahul ayyimu hatta tusta'mar wala tungkahul bikru hatta tusta'dan. Sinabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man sa mga babae na yung dumaan na ng pag-aasawa, mga balo o kaya mga bituanan, na gustong magpakasal o kaya gustong ipakasal ng kanilang mga wali, hindi sila pwedeng ipakasal hanggat wala silang pahintulot. Ganon din po ang mga dalaga natin. Ang mga dalaga kung ipapakasal, hindi rin pwede hanggat walang pahintulot. Ito ay isang pamantayan, itong kasal, na hindi basta-bastang nagkakaroon ng lamat o kaya basta-basta na lang nahihiwalay. Dahil kung sino man ang pinagbuklod ni Allah, wala na pong makakapagpapahiwalay nito, maliban na lamang po kung mayroong mga dahilan. Ngayon, dito pa rin tayo sa nikah. Ang nikah, sa sinabi na natin, mayroon siyang kaakibat na responsibilidad. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Ang babaeng Muslim sa kanyang asawa may karapatan. Ang lalaking Muslim sa kanyang asawa ay may karapatan. Ang karapatan, dito na muna tayo sa karapatan ng babae. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yatiha. Kayong lahat na ipinagkatiwala sa inyo, halimbawa na lang ay kasal kayo. Ang kasal, kung ano man ang naipagkatiwala, ito ay may kaakibat na responsibilidad. Halimbawa na lamang po, ang babae dapat minamahal. Ang babae dapat nirerespeto. Lahat ng bagay na siya ng babae dapat ibigay ng isang lalaki. Halimbawa na lamang sa ngayong panahon, karamihan sa mga lalaki ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho mula 7 hanggang 5 o kaya ang uwi na yan 6. Ngayon, hindi pwede pagdating natin sa bahay, tayong mga lalaki, pagdating natin sa bahay, pagod na po ako. Hindi ganon. Pag umuwi tayo sa bahay, bilang mga lalaking Muslim, kailangan ipakita natin maayos yung ating pananamit,
maayos pa rin ang ating pangangatawan. Hindi yung kumbaga parang haggard ka na. Tapos, kung halimbawa maglaro, ang lakas-lakas natin. Ipinagbabawal sa atin ng Islam ang halimbawa, hindi tayo magpaganda, magpagwapo sa ating mga asawa. Ang kinakailangan, magpagwapo, magpalakas. Dahil yun ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makikita natin ilan lamang na mga Muslim, na mga lalaking Muslim, ang dinadala nila ang kanilang mga asawa sa mga publikong lugar upang pasiyahin. Ang Islam po ay itinuturo sa atin na kinakailangan ang ating mga asawang babae ay kailangan nating bigyan ng kasiyahan. Dahil yun ang kalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos na po tayo sa nikah, magbigay lang tayo ng kaunting aral mula sa Islam. Ngayon naman po sa talak. Bakit binibigyan ng relihiyong Islam ng panahon ang talak? Kasi po ang talak yung divorce sa Islam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ahallallahu syai'an abghadu ilayhi min at-talaq. Wala bang ibang halal na kinamuhian ni Allah subhanahu wa ta'ala itong talak, itong divorce. Proper, halal, legit ang divorce sa Islam. Pero bakit si Allah subhanahu wa ta'ala sadya niya itong kinamuhian? Dahil mga kapatid, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atun sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatal jannah. Kung sino man ang humingi sa mga kababaihan ng divorce sa kanilang mga asawa, haram sa kanila ang paamuin ng paraiso. Amoy pa lang, hindi pa aamuin ang ating mga kababaihang Muslim na maghingi ng divorce sa kanilang mga asawa. Alam nyo ba, 70 years pa nilalakad na amoy na ang amoy ng paraiso. At isa sa mga taktika ni Shaytan, ang taktika ni Shaytan, una-una niyang ginagawa, papaano niya mapag-away ang dalawang mag-asawa. Pangalawa, papaano niya mapaghiwalay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tayo mga kapatid, umiwas po tayo sa wasawas ng Shaytan. At ang pangatlo, ito ay ang raj'a. Ito yung mga halimbawa nagkakahiwalay na mga mag-asawa pero walang sapat na dahilan. Kung walang sapat na dahilan, hinihingi ng ating relihiyong Islam na ibalik sa kanyang asawa at sustentuhan ito. Yun lang po mga kapatid. Alam ko na nagugutom na tayo, kahit ako gutom na din. Kaya aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimin astaghfiruhu wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marami na po akong napuntahang kasal ng Islam. Ngunit gusto ko pong sabihin sa inyo, ito po ang unang pagkakataon na ako'y hiningian ng isang mensahe, magbigay ng mensahe sa harap ng marami sa kasal po ni Albert at Derma. So una, congratulations Albert and Derma. So again, magandang hapon po sa inyong lahat. So mga kasama, dahil nabanggit ko po na hindi ako sanay magbigay ng mensahe patungkol sa kasal ng isang Islam. Kung kaya, mga kasama, kung ano man po ang aking nabanggit na hindi kaya-aya, ngayon pa lang po ay ningian ko na ng kapasensyahan. Mga kasama, halos nabanggit po ng ating ustad ang patungkol sa asawang lalaki at babae. Kung kaya,
Siguro iilan na lang po yung aking magdugtong dito. So, Albert and Derma, yung pong nabanggit ni Ustad kanina, sana po isipin ninyo, alalahanin ninyo at gawin ninyo para po sa inyong kapakanan, para po sa inyong mapayapa, matino at masayang pagsasama. Mga kasama, isang bagay lang po ang gusto kong banggitin. Albert, Derma, alam nyo, ang isang nabanggit po ni Ustad kanina, ang taong ipinagsama ng salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi po pwedeng paghiwalayin ng tao. So, kung ang isang tao po, mapa-Islam man, mapa-Christian man, kapag ikinasal po ang isang lalaki at isang babae, kakambal po ito ang isang hindi pag-uunawaan at isang pagtampo kung minsan. Kakambal po yan sa taong ikinakasal. So yun, Albert at Derma, yun po yung ating dapat paghandaan. Darating po tayo dyan, halos wala pong mag-asawa na hindi nakaranas ng pagtatampuhan at hindi pag-unawaan. Kung kaya, Albert and Derma, kami inyong pinagkatiwala na kinuha bilang saksi sa inyong pagkasal. Alam nyo, gusto ko lang banggitin, wala pong magulang na hindi nagmamahal sa kanyang anak at walang magulang na hindi kumakampi sa kanyang anak. Kung kaya, Albert, kung ikaw ay mayroong tampo sa iyong asawa, kay Derma, sana hilingin ko lang na huwag ka munang tatakbo at susumbong sa iyong mga magulang. Dahil alam ko, ang taong magsumbong ay wala pong sinusumbong na kamalian, puro kanyang karapatan. So baka yun po ay katigan ng iyong magulang, isa pong dahilan ng hindi pag-unawaan at baka hantong sa paghihiwalay. So gayon din, Derma, sana nandito po yung mga pinagkatiwala nyo maging saksi sa inyong kasal. Sila po, kami, ang unan nyong puntahan na hindi nyo magustuhan ang ginagawa ng isa't isa sa inyo. Para po kami yung mamagitan sa inyo na walang kinakampihan, walang kinakatigan. Congratulations uli sa inyo. Mga kasama, total nandito na po ako. Meron lang po akong gustong banggitin pa din. Sasamantalahin ko na po ang pagkakataon. Although ito po yung kauna-unahan kong salita. Alam ko po nandito ngayon sa aking harapan na mayroon pong karamihan Islam, na Muslim at sa reliyong Islam at mayroon pong pailan-ilan na Christian. Pangkaraniwan po nating naririnig sa usaping Muslim, ang isang lalaking Muslim, ayon daw po sa isang kasulatan na pwedeng mag-asawa ng lampas sa isa o hanggang 4. Pangkaraniwan po nating naririnig yan. Ngunit mga kasama, hindi po pari-pareho ang pag-iintindi ng isang tao. Ang isang matalinhagang salita po ay dapat tayong mag-ingat kung ano yung dapat nating yung pag-iintindi sa isang matalinhagang salita. Sinabi po sa kasulatang Islam, po pwedeng mag-asawa ang asawang lalaki sa Islam sobra sa isa kung kaya po iparihas sa lahat ng bagay. Sa akin po, sa pamilyang Jaafar na kamag-anak namin, malaking tuldok po agad na hindi pwedeng mag-asawa ang lalaking Islam na sobra sa isa na sabay. Sapagkat wala po sino man sa tao na pwedeng gawin ang dalawang bagay na ipagsabay sa lahat ng bagay na dapat parehas. Kung kaya po nating ibigay ang parehas, ang bilang ng salapi sa ating dalawang asawa o sobra sa isa, kaya nating ibigay ang mga susuoting damit na parehas, kaya nating ibigay ang timbang ng mga alahas na ating ibigay, ngunit ang oras po ay hindi natin pwedeng ibigay ng sabay. Kung ibigay po natin ng sabay, sino yung tatanggap sa kaliwa at sino yung tatanggap sa kanan?
Kung dalawa po ang asawa ng isang lalaki, sino po yung kasama niya sa Lunes at sino yung magkasama niya sa Martes? Hindi pa rin po pwede. Sabihin po natin, mayroong sa Muslim na pwede magkasundo ang dalawang babae, titira sa isang bubong, sa isang kwarto. At sila po'y nakahiga sa isang kama. Sino po sa kaliwa at sino sa kanan? Hindi pa rin po parehas. Mga kasama, sa paniniwala po ng inyong lingkod, hindi po pwedeng mag-asawa ang isang lalaking Muslim ng sabay. Po pwede po kung hiwalay na o namatay na. So congratulations, Albert and Derma. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Hello. Yes, but, ang masasabi ko lang sa'yo, Derma and Jawang, asawa ko, galingan mo lang. Galingan mo lang sa araw-araw. Tiyagaan mo pa ako kasi makulit talaga ako. Matigas din ang ulo. Pero alam ko, dyan ka, handa kang samahan ako sa pagtanda. Isang wish ko lang, sana maging okay ang lahat, hindi tayo magkaroon ng masyadong maraming problema, maging masaya ka, mabigay ko din yung mga gusto mo. Wala na akong ibang may hiling pa. Kasi andito ka na, kasama kita. Yung dating pangarap ko, andito na, katabi ko na. Yung dating unang kita ko lang sa salon, ngayon, asawa ko na. Ang daming mga bagay na hindi ko ina-expect, hindi ko inaasahan, pero simula nang dumating ka sa buhay ko, parang pinuno mo lahat ng spot ng buhay ko eh. Lahat ng pagkukulang ko sa buhay ko, ikaw yung tumama. Kaya, thank you. Thank you. Thank you for accepting me. Thank you for giving me a chance to love you. Hayaan mo, hindi ako magbabago. Alagaan kita, simula ngayon hanggang sa pagtanda mo. Iingatan ka. Hindi ka pababayaan. Ibibigay ko lahat ng mga pangangailangan mo. At saka palagi ka mag-iingat. Tandaan mo, mahal na mahal ko.